Invincible Divine Sword Kabanata 1. Sumisikat ang araw. Sa likod ng pamilya Yang, ang isang 7 o 8 taong gulang na bata ay patuloy na naglalakad, kung minsan ay tahimik na parang birhen, kung minsan ay gumagalaw na parang kuneho, at sa boxing room, mayroong malakas na daloy ng hangin. Si Yang Xiaotian ay dumating sa mundong ito sa loob ng 7 taon. Mula sa edad na 4, nagsanay na siya ng Tai Chi Jing. Sa nakaraang buhay, siya ay isang pangkat ng wudang. Ang Tai Chi na kasulatan na ito ay isang malalim na pag-aaral ng mga paksayo ng wudang. Bagamat 3 taon pa lang siyang nag-ensayo, mayroon siyang panloob na lakas sa kanyang katawan. Huwag mo siyang tingnan, bata pa siya ngayon. Sa ilalim ng kanyang suntok, kaya niyang umatras ang isang normal na nasa hustong gulang, at 2 o 3 ordinaryong matatanda ang hindi makalapit sa kanya. Nang magsanay si Yang Xiaotian ng Tai Chi Jing, ang mga yabag ay nagmula sa paanan ng bundok. Alam ni Yang Xiaotian kung sino ang darating ng hindi lumilingon. Huminto siya sa paglilinang. Kung titignan, siya ay isang maliit na babae na may mahabang tirentas, bilog na mga mata, at malaki, at ang cute niya kasama ang babaeng Elvan. Nang makita ang batang babae, ngumiti si Yang Xiaotian. Ang batang babae ay ang kanyang kapatid na si Yang Linger, 1 taong gulang. Umakyat si Yang Linger sa bundok at nakita si Yang Xiaotian mula sa malayo, at matamis na tumawa, "Kuya, alam kong lihim kang tumakbo sa likod ng bundok upang muling maglaro ng mga unggoy." Maglaro ng unggoy. Kinuha ni Yang Xiaotian ang itim na linya at sinabi, "Hindi ito unggoy, ito ang Tai Chi Sutra ng mataas na profile ni Wudang." Ipinaliwanag niya kung ilang beses siyang nagpaliwanag sa batang babaeng ito. Iniluwa ni Yang Linger ang kanyang dila at ngumiti ng pilyo, ito ay isang unggoy. Si Yang Xiaotian ay hindi nakaimik, gayunpaman, sa tuwing hinahalo niya ang kanyang bibig, hindi niya masabi ang sisiw na ito. Anong hinahanap mo sa akin? Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang nakababatang kapatid ng taong ito. Sa tuwing pumupunta siya sa Haoshan para hanapin siya, hindi maganda. Ito ang aking ama at ina na naghahanap sa iyo. Inalog ni Yang Linger ang maliit na pigtail at mukhang mahiwaga, mukhang gusto kitang dalhin sa lungsod at gisingin si Waan. Nagising si Wu Zhen. Nagulat si Yang Xiaotian. Nagising si Waan, syempre, alam niya na ang mundong ito ay tinatawag na Waan World. Kapag ang mga bata ay umabot sa isang tiyak na edad, dapat nilang gisingin si Waan. Sa pamamagitan lamang ng paggising sa Waan maaari nating linangin. Mahigpit at emosyonal ang mga kamao ni Yang Xiaotian. Sa araw na ito, matagal na niya itong inaabangan. Sa loob ng ilang taon sa mundong ito, gusto niyang malaman kung mayroon siyang mga martial arts souls o kung anong klaseng martial arts. Kuya, bumalik ka na, hindi ka mahanap ng tatay mo, dapat galit ka na naman. Seryoso ang mukha ni Yang Linger. Sige, babalik na tayo. Ngumiti si Yang Xiaotian at hinampas ang tirentas ni Yang Linger, at naglakad papunta sa Yang Jiazuang sa ilalim ng bundok. Hinabol ni Yang Linger sa likod, "Kuya, maglakas loob kang i-train muli, sinabi ko sa aking ina na naglalaro ka ng mga unggoy sa likod ng bundok." Nakangiting humabol ang magkapatid. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Yang Jiazuang. Nang bumalik siya sa Yang Jiazuang, maraming tao ang nagtipon sa bulwagan. Sa pagkakataong ito nagising si Waan. Bilang karagdagan kay Yang Xiaotian, si Yang Jiazuang ay nagkaroon din ng anak ng kanyang tiyuhin na si Yang Chong. Nakita ni Yang Chao ang kanyang anak na si Yang Xiaotian na bumalik at ngumuso, ang kanyang mukha, ngunit hindi madaling pagsabihan si Yang Xiaotian sa publiko. Sinulyapan niya si Yang Xiaotian at hinintay ang bata. Nakita ni Lolo Yang Xiaotian, iyon ay, Yang Ming, ang may-ari ng Yang Jiazuang, na ang mga tao ay pumunta sa Qi, at sinabing, dahil ang lahat ay nasa Qi, pagkatapos ay aalis tayo. Dahil ang kalapit na Xingyu City lamang ang may magic array ng Waan Awakening, ang layunin ng oras na ito ay Xingyicheng. Ang Yang Jiazuang ay hindi malayo sa Xingyu City, kaya mahigit 1 oras ang lumipas, lahat ay pumunta sa Xingyu City para sa plaza kung saan nagising si Waan. Bukas ang plaza sa Wusan Awakening. Hanggat ang isang tiyak na gintong barya ay binabayaran, ang Waan Awakening ay maaaring isagawa. Pagdating ng lahat, maraming tao ang natipon sa plaza. Bilang karagdagan sa Yang Jiazuang, ang Xingyu City ay mayroon ding ilang mga disipulo sa ibang mga pamilya upang gisingin si Waan, na napakasigla. Di nagtagal, ito ay ang pamilya Yang. Matapos humakbang si Yang Ming para bayaran ang halaga ng Awakening Martial Arts, ang obra maestra ni Xingyicheng ay napuno at na-activate ang paraan ng pagbuo. Biglang tumaas mula sa lupa ang isang hexagonal formation pattern. "Mga anak, halika muna." Ngumiti si Yang Ming at kumaway kay Yang Zong. Si Yang Chong ay mga apo ni Yang, at gusto ito ni Yang Ming. "Oo, lolo." Sinabi ni Yang Chong, sa tingin ng lahat, naabot ang gitna ng pattern ng Forma Sayon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng pattern ng Forma Sayon, umaangat ang buong katawan ni Yang Chong. Biglang tumunog ang phoenix sa langit at tumunog ang lupa, at isang higanteng ibon ang lumitaw sa itaas ni Yang Chong sa kanyang ulo. Ang higanteng ibong ito, puno ng apoy, at kumakalat na mga pakpak, may 10 metro ang haba, at isang kamangha-manghang kapangyarihan ang napuno. Nagulat ang lahat sa eksena. Tiningnan ni Yang Ming ang higanteng ibon sa kanyang harapan. Matapos magulat, hindi niya napigil ang manginig ang kanyang buong katawan, isa itong asul na kuliglig. Ito ang ika-10 antas ng martial arts. Ang grado ng Waan ay mula mababa hanggang mataas, na 1 hanggang 10 o 10, o lumampas sa 10 super Waan. Walang pagkakamali, isa, 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 isa,
isa 619, isang libro, isa, 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 isang libro. Ito ay napakabihirang, at ang ikasampung antas ay isang henyo, at hindi nakakagulat na si Yang Ming ay nasa sabik. Tuwang-tuwa ang mga master ni Yang Hai at Yang mula sa pamilya Yang Hai at Yang. Congratulations sa pamilya Yang. Humakbang si Li Guang sa eksena at ngumiti kay Yang Ming, ang pamilya Yang ay may pambihirang henyo, na talagang nakakainggit. Ang pamilyang Li ay isa sa pinakamalaking pamilya sa Xingyu City. Ang lakas ay isang puntong mas malakas kaysa sa Yang Jazuwang. Narinig ni Yang Ming ang mga salita, tumawa, at magalang na tumawa sa kamao, salamat Kuya Lee, gusto kong pangalagaan si Brother Lee sa hinaharap. Makikita na ang pride at excitement ni Yang Ming. Sumulong din ang ibang mga family masters ng Xingyu City upang batiin sina Yang Ming at Yang Hai. Nagtawanan sina Yang Ming at Yang Hai at hindi makapagsalita. Sa mga mata ng inggit ng lahat, si Yang Zong ay lumabas ng porma sayon ng may katalinuhan. Bagamat bata pa siya, naiintindihan na rin niya ang ibig sabihin ng level 10 martial spirit. Sa hinaharap, siya ay magiging anak ng tadhana. Nang madaanan niya si Yang Xiaotian, buong pagmamalaki niyang tiningnan si Yang Xiaotian. Nang makita ang pagmamalaki ni Yang Zong, sumimangot si Yang Xiaotian. Bagamat anak ng kanyang tiyuhin si Yang Zong, madalas niya itong pinupuntirya at ang kanyang kapatid na si Yang Linger dahil sa paghanga sa kanya ng kanyang lolo. Bagamat si Yang Zong ay palaging nagsisimula ng gulo, ang kanyang lolo ay palaging pumanig kay Yang Zong, at siya at ang kanyang kapatid na si Yang Linger ay madalas na pinagagalitan. Xiaotian, ikaw na. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Ming kay Yang Xiaotian. Tumugon si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay naglakad papunta sa gitna ng pattern ng porma sayon. Dahil si Yang Zong ay level 10 martial spirit, medyo kinakabahan siyang nakatayo sa gitna ng formation pattern. Kung tutuusin, sa martial spirit world, may martial spirit man o wala at ang level ng martial spirit ang magdedetermina ng kinabukasan ng isang tao. Ang ibang mga master mula sa ibang mga pamilya sa Xingyu City ay nakatingin din kay Yang Xiaotian. Nais din nilang malaman kung anong uri ng martial spirit ang nagising ni Yang Xiaotian bilang apo ni Yang Ming. Tiningnan din ni Yang Chao ang kanyang anak na may kaba, at tahimik na nanalangin sa kanyang puso. Sa gitna ng pattern ng porma sayon, si Yang Xiaotian ay nakaramdam ng sobrang init, at hindi nagtagal, ang liwanag ay tumama sa kanyang katawan. Sumikip ang puso ni Yang Chao. Buzz! Habang umalangaw-ngaw ang isang banayad na tunog, isang multo ang lumipad palabas sa katawan ni Yang Xiaotian at lumitaw sa likuran niya at sa itaas ng kanyang ulo. Ang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian ay isang malaking itim na pagong. Isang maliit na itim na ahas ang nakabalot sa malaking pagong. Napakaliit ng itim na ahas na hindi pinansin. Nang makita ng lahat ang martial soul ni Yang Xiaotian, sila ay natigilan. Ang laking pagong. Biglang tumawa ang isang master mula sa Xingyu City, isa talaga itong turtle martial soul. Haha, Yang Ming, kakaiba talaga ang martial soul ng apo mo. Nag-react ang lahat, at maraming masters mula sa Xingyu City ang tumawa. Tiningnan ni Yang Ming ang malaking pagong sa ulo ni Yang Xiaotian at ang kanyang mukha ay naging pangit nang marinig niya ito. Pagong ba talaga? Kahit na ang pagong ay hindi isang first level na walang silbing martial soul, ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa isang walang silbi na martial soul. Ito ay isang lubhang walang silbi na pangalawang antas ng martial soul. Ang bilis kung saan nilamon ng kaluluwang martial ng pagong ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napakabagal. Kung may pagong na martial soul, hindi ka makakahabol sa iba na nagsasanay sa loob ng 10 araw kahit isang taon kang nagsasanay. Si Yang Chao, na orihinal na umaasa at nagdadasal, ay namutla na parang nahulog sa bangin. Pagong talaga ang martial soul ng anak niya. Ang isang espiritu tulad ng isang pagong, kahit na magsanay ka ng baliw sa buong buhay, ay hindi kailanman magiging isang tunay na master ng espiritu. Sa oras na ito, muling tumawa ang master ng Xingyu City, mukhang ang ating Xingyu City ang may unang espiritu ng pagong. Yang Ming, sinira ng apo mo ang record ng ating Xingyu City. Lalong naging pangit ang mukha ni Yang Ming nang marinig niya ito. Habang tumatawa ang lahat sa paligid niya, si Yang Xiaotian ay nakatitig sa kanyang espiritu na tulala. Ang kanyang espiritu ay halos kapareho ng Xuanwu sa alamat ng Chino sa Earth. Si Xuanwu ay isang napakagandang hayop. Nakita ni Yang Ming na si Yang Xiaotian ay nakatayo pa rin sa formation diagram, nakatitig sa kanyang espiritu ng pagong, at siya ay galit na galit at pinagalitan, nakakahiya, bumaba ka kaagad. Lumabas si Yang Xiaotian sa formation diagram, tumingin sa galit na si Yang Ming, nag-alinlangan sandali, at nagpaliwanag, Lolo, hindi dapat pagong ang aking espiritu. Nakita ni Yang Ming na si Yang Xiaotian ay may lakas ng loob na magsalita, at ang kanyang mukha ay naging asul sa galit, ibalik mo sa akin ang maliit na bagay na ito. Pagkatapos noon, galit siyang umalis, nahihiya na siyang magtagal pa. Nang makitang umalis si Yang Ming, nagmamadali ring sumunod ang mga master ng Yang Jazuwang at umalis sa Xingyu City. Napailing din si Li Guang, ang pinuno ng pamilyang Li, nang makita niyang umalis si Yang Ming na galit na galit. Sino ang mag-aakala na, bilang mga apo ni Yang Ming, ang isa ay may ikasampung antas ng martial soul at ang isa ay may pangalawang antas ng martial soul. Bumalik sa Yang Jazuwang, lalong nagalit si Yang Ming at sinabi kay Yang Chao, tingnan mo ang mabuting anak na ipinanganak mo. Kung maglakas loob siyang umalis sa Yang Jazuwang sa hinaharap, babaluin ko ang kanyang mga binti. Ngayon, pinawalan siya ni Yang Xiaotian sa harap ng mga master ng Xingyu City.
Umalis si Yang Ming na may kaway ng manggas. Pagkaalis ni Yang Ming, ngumiti si Yang Hai kay Yang Chao at sinabing, ikalawang kapatid, huwag kang masyadong mag-alala. Ganito ang ugali ni Itay, ngunit hindi ko inaasahan na magiging pagong ang martial soul ni Xiao Tian. Kahit sino ay maaaring makarinig ng pagmamalaki sa mga salita ni Yang Hai. Umalis si Yang Hai kasama ang kanyang anak na si Yang Zong at iba pa. Bago umalis si Yang Zong, ngumiti siya kay Yang Xiao Tian at sinabing, Xiao Tian, kailangan nating makipagkompetensya ng maayos sa kompetisyon ng pamilya sa pagtatapos ng taon, ngunit kailangan mong magsanay ng mabuti, huwag mong hayaang matambakita ng isang suntok. Sa pagtingin kay Yang Hai, Yang Zong at iba pang umalis, mukhang pangit si Yang Chao. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang anak na si Yang Xiao Tian, ibinuko ang kanyang bibig, at sa wakas ay bumantong hininga at sinabing, Xiao Tian, okay lang. Hanggat magsanay ka ng mabuti, hindi ka matatalo kay Yang Zong, at maaari kang maging congenital warrior. Ngunit posible ba ito? Bumalik sina Yang Chao at Yang Xiao Tian sa kanlurang loob. Nang makitang bumalik sina Yang Chao at Yang Xiao Tian, ang ina ni Yang Xiao Tian na si Huang Ying ay masayang lumabas at tinanong si Yang Chao, paano ito, anong martial soul ang nagising ni Xiao Tian? Si Yang Chao ay mukhang dekadenteng. Tiningnan niya ang umaasang ekspresyon ng asawa, at sa wakas ay umiling at walang sinabi. Gustong magpaliwanag ni Yang Xiao Tian, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi at bumalik sa kanyang silid. Alam niyang walang kwenta para sa kanya na magpaliwanag ng kahit ano ngayon, kaya hahayaan niyang magsalita ang mga katotohanan para sa kanilang sarili. Madilim ang gabi. Naka-cross-leg si Yang Xiao Tian sa kama sa silid, at pinaandar ang kanyang martial soul ayon sa Prajna na ipinasa sa kanya ng kanyang ama noong araw. Hindi nagtagal, isang malaking anino ng pagong ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa mga mata ni na Yang Ming, Yang Zong at iba pa, ang pangalawang antas na martial soul turtle, na bahagyang mas mahusay kaysa sa isang walang kwentang martial soul, ay ibinuko ang malaking bibig nito at nilamon ito. Biglang, ang espiritual na enerhiya ng nakapalibot na langit at lupa ay sumugod kay Yang Xiao Tian na parang baha. Boom! Nagulat ang buong katawan ni Yang Xiao Tian. Ang mabangis na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay halos malunod si Yang Xiao Tian. Nagulat si Yang Xiao Tian. Ito ay masyadong mabangis. Bagamat nahulaan niya na ang kanyang martial soul ay maaaring ang super beast na si Xuanwo, ang katakutin ng paglunok ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay malayo pa rin sa kanyang imahinasyon. Ang espiritual na enerhiya ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga meridian at patuloy na binago sa kanyang pakikipaglaban. At sa ilalim ng pagpapakain ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang kanyang martial soul ay umaapaw din ng liwanag. Ang maliit na itim na ahas na orihinal na nakapulupot sa paligid ng Xuanwo ay talagang lumalaki, at kasabay nito ay ibinuko ang bibig nito upang lunukan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Tingnan ang 6 hanggang 9 forum ng walang anumang pagkakamali. Kahit na ang maliit na itim na ahas ay hindi malaki, ang bilis nito sa paglunok ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay hindi mas mabagal kaysa sa Xuanwo. Nang makitang nilamon ng maliit na itim na ahas ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa kasabay ni Xuanwo, nakaramdam ng kakaiba si Yang Xiao Tian sa kanyang puso. May kambal kaya siyang martial spirit. At ang maliit na itim na ahas ay hindi mas mababa sa grado ni Xuanwo. Sa pag-iisip nito, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Xiao Tian. Ilang taon na siyang nasa martial spirit world. Alam pa rin niya ang ilang sitwasyon sa martial spirit world. Kahit nabihira ang mga super martial spirit, naririnig pa rin sila paminsan-minsan. Gayunpaman, wala pa siyang narinig na sinuman sa martial spirit world na may kambal na super martial spirit. Hindi ko na malayang lumipas ang isang gabi. Nang tumigil si Yang Xiao Tian sa pagsasanay, maliwanag na. Gayunpaman, ang hindi mapaniwalaan ni Yang Xiao Tian ay pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, talagang matagumpay siyang nakapasok sa unang antas. Ang martial soul ng kanyang tiyuhin na si Yang Hai ay ang ika-8 antas ng pinakamataas na martial soul na Earth Bear, at inabot siya ng 3 o 4 na buwan upang makapasok sa unang antas. Para sa kanyang lolo na si Yang Ming, ang kanyang martial soul ay isang ordinaryong pang-8 antas na Kang Wolf, at tumagal siya ng buong 6 na buwan upang makapasok sa unang antas. At ngayon, isang gabi lang ang kinuha niya. Upang maging tumpak, tumagal lamang ng ilang oras. Dumating si Yang Xiao Tian sa bakuran at sinuntok ang isang malaking bato sa sulok. Isang marka ng kamao ang biglang lumitaw sa malaking bato, ilang pulgada ang lalim. Totoo ang lahat ng ito, talagang nakalusot siya sa unang antas. Ngayon siya ay isang tunay na unang antas na mandirigma. Nang makitang nakapasok siya sa unang antas sa isang gabi, hindi mapigilan ni Yang Xiao Tian na matuwa. Kung gayon, hindi magtatagal para makapasok siya sa ika-10 antas at maging isang congenital strongman. Sa oras na ito, nagkaroon ng away sa silid ng kanyang mga magulang. Nagulat si Yang Xiao Tian. Ang kanyang mga magulang ay palaging nagmamahalan at hindi nag-aaway. Bakit sila nag-aaway? Naglakad siya palapit sa kwarto ng kanyang mga magulang. Masyadong bullying si tatay. Ang sinakal na boses ni Mother Huang Ying ay tumunog, ayon sa mga patakaran ng Yang Jiazuwang, pagkatapos magising ang martial spirit ng mga disipulong Yang Jiazuwang, lahat sila ay may bahagi ng foundation building spiritual liquid. Ito ang napagpasyahan ng ama, ngunit ibinigay niya ang bahagi ni Xiao Tian ng foundation building spiritual liquid kay Yang Zong kagabi.
At saka, ikaw ang namamahala sa negosyo ng sutla ng pamilya noon, ngunit ngayon ay biglang ibinalita ni tatay na hindi ka na maaaring makialam sa negosyo ng sutla at hayaan ang iyong panganay na kapatid na mamahala sa negosyo ng minahan at sutla. Ano ang ibig sabihin nito? Yang Hai at Yang Zong ay kanyang mga anak at apo. Hindi ba kayo ni Xiao Tian ang kanyang mga anak at apo? Masyadong partial si tatay.